Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin Representative Sherwin Gatsalian ng 1st District ng Valenzuela City. Kaya mukhang pangalan pa lang, panalo na. Win eh. You know? Sherwin. Pero for sure, hindi ka boboto siguro ng anti-dynasty bill na isinusulong dahil tatlo kayong magkakamag-anak ngayon. Well, not necessarily, Daniel. Minomonitor ko itong batas na ito ng maigi. Oo. At nag-iibay anyo niya, no? Dahil nga very heated ang debate dito at very, kumbaga, isa sa pinaka mainit na issue. Kaya kagaya ng BBL, itong anti-dynasty nag-iibay anyo. Every time nagde-deliberate, every time pinag-uusapan, nag-iibay anyo. But having said that, I do admit one thing, no, na because of the monopoly of power in one locality or in one area, nawawala yung check and balances. Yun po yung delikado doon. O kagaya sa inyo ngayon, mayor yung kapatid mo, meron kayong isang party list, tapos congressman ka. Actually, hindi pa nga yun, ano, dahil pagdating sa local governance, ano, ang check and balance dyan, yung mayor, vice mayor, and the sanggunian. Pero kung lahat ito ay magkakamag-anak, hindi mawawala in check and balance doon. Ano? So, pagdating ng budget approval, no, pagdating ng mga ordinance, doon nagkakaroon ng issues. Parang may mga, doon na magkakaroon ng collusion. Right. But on the other side of the coin naman, sa other side, pag ikaw ay nangampanya na fair, sumunod ka sa batas, wala kang inapi, wala kang hinaras, tama lang yung inyong pangangampanya at binigay mo lang sa tao yung kapangyarihan para pumili ng mga leader at wala kang namang ginawang influensya para sila ay pilipitin, nasa tao naman yan kung boboto sila ng magkakamag-anak o hindi. Ano. Choice na nila. Choice na nila yan. Kung okay naman ang performance ito magkakamag-anak na Marami kasi rin mga bagay-bagay na nakita ko at history will say, may mga dynasty rin na nawala at natalo, no? Dahil sa hindi magandang performance. May mga dynasties rin na pinipili ng tao dahil maganda yung performance nila. So, nasa tao rin. But pero would you agree na hindi pa rin ganun kamature ang lahat ng ating mga botante? I think what's important here and yun na nga, no, yung check and balances hindi mawala. You know? Yung abuse of authority hindi lumala. Yung paggamit ng kapangyarihan para magipit ang tao or gumawa ng hindi magandang bagay, yun ang dapat hindi mawala. So, yung po rin kasi like in sa industriya, pag may monopoly, no, nakikita natin maraming abuse of power, no. Ganun rin naman sa politika at yun ang dapat mabantayan ng maigi. So ngayon, with the things going dito sa debate sa anti-dynasty bill, ano na ang nagiging posisyon mo ngayon dito? Ako, tinitignan ko na maigi. No? Again, ayoko naman pangunahan dahil nagbabago yung anyo. At gusto ko hintayin na lang yung pinakapinal na anyo nitong batas para masabi natin kung ito po ay fair sa tao at fair sa mga kakandidato. Kung ikaw ba magpapasok ng mga, sabihin natin, pagbabago doon sa panukala na yun, ano yung in-introduce mo, sa tingin mo dapat ma-introduce? Actually, ang gusto ko tingnan yan check and balance. Ano? At gusto kong makita na, lalo na sa local governance, no, na hindi mawala yung check and balance ng local governance. Dahil nga, kung let's say, si mayor, vice mayor, konsehal, all the way to the kapitan ay magkakamag-anak, talagang mawawala yung check and balance yan. At mahihirapan umunlad yung lugar, no? Or malaking pag-aabuso ang pwede mangyari. O kung kaya niyan ngayon, meron daw kaso ng graft na isinampalaban sa inyo? Di ko... Wala pa kayo nakukuhang gano'n na mga question. Sa ganitong punto, nakikita ba ninyo pagpasok nitong election period, sapat ba yung... Kasi naging usapin ngayon ng COMELEC yung pag-extend sana nung campaign period. Yung bang... Ang dami nyo na experiences sa pangangampanya. No? Yung bang naibibigay sa inyong campaign period, sapat ba?
Actually, Daniel, that's a very tricky question because not all local government are the same. For example, Quezon City, ang botante dito 1.5 million. Ang land area is close to 20,000 hectares yata dito or more, no? Valenzuela, maliit lang kami, 250,000. Ang land area namin 4,000 hectares lang. So, in 45 days sa amin, sapat yun. Okay. Yun, masasabi ko yung binibigay na 45 days, sapat yun. Kung mas maliit pa yung bayan mo, mas sobra Sobra pa. pa. Pero LGUs like Quezon City, provinces like Bulacan or Cebu, talagang kulang ang 45 days. So siguro dapat maghanap na lang tayo ng isang number na magiging Sapat sa lahat. Sapat sa lahat, ano? May downside kasi na mas mahaba yung time. Let's say, nakita ko, gusto nila bigyan ng 120 days. Naman, Daniel, pag campaign season na, wala nang pumapasok sa opisina eh. Yung si Mayor, hindi na papasok. Si Konsehal, hindi na papasok. Si Vice Mayor, hindi na papasok. So, Ganun ba ginagawa mo? Most of the time. Kasi allowed naman yan eh. In 45 days, that's a period of campaign. Ikot na. Iikot ka talaga. So, in 45 days yung binibigay sa akin, siguro, I'll be honest, siguro 5 or 6 days lang papasok ako sa City Hall. Kasi mayor pa naman ako eh. It's just, I'm also a candidate. Yes, you know? yes. I'm also a So candidate. parang sinasabi nyo, kung ganun kahaba yung campaign period, mas marami nang hindi matatrabaho once na nag-umpisa na yung Kasi lalo na kung maghigpit yung labanan, Yes, kung yes. talagang neck to neck, hindi na, yung mga kandidato, take advantage na yung 120 days. Ang magiging kawawa dyan, yung serbisyo sa local government. Kasi di na sila papasok. Ano? Yung mga peperma ng cheque. Pero iba-iba din ang ginagawa nilang paraan to sabihin na natin na look for a way na makawala doon sa campaign period lang na yun, di ba? Kaya nga, merong iba-ibang kagaya nun. Marami. Sa expenses lang, halimbawa, Marami. yung expenses ba nyo, okay na sa inyo? Alam mo, yung Daniel, yung expenses, yung allowed. matagal na yan eh. 3 pesos yata sa local and 5 pesos sa national, something like that. Hindi ko matandaan exactly. But definitely hindi sapat yan. Kasi matagal na yan eh. It's been there, nung tumakbo ko noong 2001, ganun na yung ano eh. So you think dapat nang baguhin yan? Dapat na baguhin. Make it realistic at least. Anong realistic para sa inyo? Hindi ko pa masabi ng ngayon, ano? But definitely yung existing na ibinigay ngayon ay mababa yan. No? And considering gastos ngayon, considering yung materyales, considering media, no? Di naman bumababa yung rate card ng TV, tumataas yan. We have to be realistic. Well, maraming paraan to circumvent yung campaign period. Kagaya ngayon ang ginagawa ninyo, na nag-a-ad na kayo sa television, Yes, di ba? So that's one way para ipakilala sarili ninyo. Yes. No? Yung ad ninyo, hindi naman directly may kinalaman sa inyong, kumbaga, project na specific na ginagawa o paano bang... Typically, ito mga ganitong ad na lumalabas, nagpapakilala. Not all of us naman, no, na kandidato, mayroong TV Kakayahan. exposure. Eh. No? Hindi naman tayo TV personality or movie personality. So wala tayong ganun na exposure. No? So the only way for us para magpakilala is through TV ads or radio ads. Dahil hindi naman trabaho namin maging on TV all the time. So, but if you are determined na magpakilala ka, that's the only way. So, sa tingin ninyo, kaya nyo ginagawa ngayon yon dahil kulang yung magiging parang allotted sa inyo pagdating na nung campaign period. At saka yung allowable na expenses ninyo para doon sa ganung klase Not necessarily. Okay. Daniel. Dahil yung para maganda rin kasi maaga ka nakikilala. Eh, no? Siyempre, pagdating ng panahon, very competitive yan. Yes, Marami nag-a-ad. So, maraming lumalabas. No? Mataas pa ang presyo ng ads. Mataas pa yung presyo. But I think, iba-ibang strategy. No? But may mga strategy na maaga magpakilala para maaga ka rin nasa mind ng tao. Ano? So, pag naglabas ka, let's say, ng mga issues or nagpakilala ka susunod, mabilis na. As opposed to last minute, lahat nagpapakilala rin. So ano pa ba ngayon ang ginagawa ninyong pagpapakilala bukod sa mga TV ads na ginagawa niyo? Ako, marami akong, like personally, no, I get a lot of invitations dahil ang advocacy ko ay education. So I get a lot of invitations
regarding education sa mga universities, sa mga youth groups. So, marami tayong mga invitations. So you go around na I go para sa around mga rin. ganyan. I go around rin, yes. Ngayon, nakikita natin yung mga ads na yan. Of course, gumagastos kayo. Alam ko naman may gagastusin kayo dahil marami naman talaga kayong pera. Kahit na noon pa, ibig sabihin, Hindi naman. kasama naman kayo doon sa may mga kakayahan. Hindi naman. Pero, sino ba nagbabayad nun ng mga ads ninyo? Personal ba ninyo? Iba family donations, no? Okay. Tulong ng pamilya, iba tulong ng kaibigan, iba yung sa mga kinikita natin. No? So, iba-ibang sources rin. But I have to admit, family plays a bigger role, no? Pagdating sa ganito. Siyempre, silang lang naman magtitiwala sa'yo na kaya mo eh. Yes. So wala namang placement na galing sa pondo ng gobyerno? Wala. Wala naman galing sa PDAF o Wala. I think that will be magiging malaking issue yan. So ngayon, kasi may mga kampanya na sinasabi, di ba? Lalo na yung laban sa mga EPAL kung tawagin nila. Dahil hindi pa, ang pinapangalanan nilang EPAL, yung wala pang campaign period, ay nag-a-ads na, kagaya ng ginagawa ninyo. So, what do you say about that? Alam mo, Daniel, that's a very interesting question. At ito, nakita ko ito sa social media, sa Facebook. Yes. I remember one time, may nag-post yata na about EPAL, no? And ito, walang biro. Siguro kung merong mga 200 na comments, no? At yung iba, nag-aaway na nga. Yung mga Valenzuelano, mga kababayan namin, ang sabi lang very simple, bakit ba kayo nagsasabing EPAL? Kami naman, we don't mind. No? Si mayor, si congressman, may nagawa naman, binoboto namin, tinutulungan namin, nag-cooperate, and we don't mind kung nakikita namin. Kayo naman na hindi naman kayo taga dito, no? Kayo yung nagsasabi. My point of the matter is, yung EPAL, depende kung sino kausap mo eh. Sino yung, kaninong pananaw? Oo depende talaga kung sinong kausap mo. Sino Wala naman pa naggumawa ng survey no buong Pilipinas at nagsabi, EPAL is masama, illegal, unethical. It really depends on who you talk to. At saka, when there is no law, there is no crime. Diba? Dahil there is no crime when there is no law punishing it. Wala naman nagpapawal lang. Depende rin. Like for example, pag nagkabit ka ng tarp para magpakilala ka, it's the same manner as pag nagkabit ng isang, let's say, TV personality, nag-endorse ng produkto. Yes. It's the same endorsement, the same nagpapakilala. So, iba lang yung produkto, isang tao, isang gamit. At saka isang politika, at saka isang... Right. But the same marketing principle. It's really marketing. Well, at least you're very candid in saying na, hindi, talagang ginagawa ko yan para magpakilala. Hindi naman kailangan kasi yung iba, pagka sinabi mo, hindi, kasi... Actually, kapon nga doon yun, nakakatawa. On the way from Valenzuela, may meeting ako sa Ortigas. It took me about 2.5 hours. Sobrang traffic. Siyempre, pag wala ka sa ginagawa sa sasakyan, tweet ka lang ng tweet siyempre, dahil sobrang late ka na sa meeting mo, nag-criticize ka, no? And there was one person nag-reply sa tweet. Sabi niya, nagko-complain ka lang dahil gumagawa ka ng issue ka, kandidato ka. I'm always very transparent naman na, yes, gumagawa ako ng issue, kakandidato ako. But these are legitimate issues. No, hindi naman, sabihin mo kung totoo o hindi. Mabuti kung hindi totoo at ginagawa mong issue. O parang inimbento mo lang. Or inimbento mo lang. But everyone's stuck in traffic eh. Kanina nga, dito sa may station sa labas nyo, nakita ko yung pila yata. Yes. Grabe. Yung MRT dyan, araw-araw yan. Grabe. But ngayon, nakita ko mas grabe. Mahaba. Mahaba ngayon eh. And siyempre, not all naman, I'm sure lahat sila nagko-complain. But not all naman nagtitweet or ano. I'm just echoing my own sentiment. And it's a legitimate sentiment. And also, a sentiment that reflects the sentiment of others. All. Hindi naman, kaya naman tayo napapakinggan dahil siyempre, meron na elected official tayo. But I'm sure marami rin nagko-complain ng ganyan. No, the reason why I'm saying that is kasi meron nga mga naglalabas ng mga ad din na gano'n. Pero sinasabi nila, ang nilalabas namin yung aming advokasya sa aming departamento. But obvious naman na nagpapakilala rin. Actually, yun ang siguro we have to differentiate the line. Ano? Pag alam ka, kandidato ka, and then you cloak it, no? Tinatago mo yun sa department programs, then yun ang unethical at hindi tama. Kasi ginagastos doon ay pera ng gobyerno. And
hindi naman bobo ang tao eh. Pag naglabas ka doon ng sarili mo, tapos sinasabi mo, programa ng departamento, and then alam ka, kandidato ka. Yes. Hindi naman tayo bobo eh. Oo. Kaya, so ikaw, sigurado ka na lahat ng gagastusin mo hanggang hindi pa, ay galing sa Sa pera sarili natin. na hindi sa gobyerno. Hindi sa gobyerno. At maaaring yan ay kontribusyon ng mga naniniwala sa'yo. Yes. Pagdating mo ba doon sa Senado, kung sakaling palarin ka na ikaw ay manalo sa eleksyon, ano bang target mo talaga? Siyempre, meron ka mga gustong sabihin na natin na pagtuunan ng pansin. Oo. Well, ang advocacy ako, Daniel, is education. Okay. And yun talagang pinupush natin para palawakin pa yung access and quality of education. And another experience natin is local governance. Mabigyan pa ng autonomy at empowerment ang ating mga local governments. Naniniwala ako na paglalong maging autonomous, fiscally and administratively, and also mas magiging klaro yung mga responsibilities ng local government natin. Mas bibilis yung serbisyo on a grassroots level. Marami pang ways to improve. I'll give you an example. Automation. In tax collecting ng local government natin, hindi pa automated yan. At hindi na pupush ng maigi. Kaya yung pagbabayad ng taxes on the local government level, mabagal, daming fixer. Gusto naman mag-automate ng local government, pero walang kakayahan. So ito yung mga bagay na gusto natin din tignan. Ngayon, sa Kongreso, na ilan na absent mo? Ito masasabi ko, hindi perfect attendance ko. For sure. I'm not gonna lie. But hindi naman tingin ko majority na absent ako doon. Hindi ka ba nabubuisit na lagi kayong walang quorum? Lately, medyo ganun na nangyayari. Kasi parang kahapon maaga nag-adjourn. I think Oo. 4:30 yata nag-adjourn na kahapon. Kasi walang quorum. Ang madalas kasi na kinakatwiran, nandun sila sa distrito nila, nandun sila. Pero di ba meron naman kayong araw na dapat ay Monday to Wednesday. Monday to Wednesday, dapat nasa session kayo. Monday to Wednesday. Ano ba yun? Bakit maraming nananadya sa inyo yata? Hindi ba kayo parang nakukonsensya nung ganong ginagawa? At lalala pa yan, Daniel, because once nag-file ka na, alam mo na yung kalaban mo. Yes. Alam mo ng katunggali mo. Oo. Kung magbigat ng laban mo, ang unang instinct mo is survival. So you have to spend more time in your locality. Oo. Tingin ko naman, may mga... Di ba kayo nagiging unfair sa mga constituents nyo at sa sambayanan mismo, kagaya nun? Ang daming dapat na pagbotohan. Hindi ko alam kung nababakla yung marami sa inyo na ayaw tumayo. Kung sabihin nyo, ano ba, gusto nyo ba BBL o ayaw nyo? O ang ginagawa, nagtatago, walang Actually, quorum. Daniel, this is my own personal opinion. Ang congressman kasi binoboto yan locally. So, ang constituent mo is your priority. So, kung merong mga local concerns, yan ang binibigyan mong priority. So, for example, may mga issues sa distrito mo. Yun muna ang bibigyan mong priority. So, tingin ko marami rin tayong mga kasama na hindi nakakapasok dahil may mga local concerns sila. I don't think naman na sinasadya nila hindi pumasok. Pero concern nyo dapat, di ba? Kasi trabaho nyo yung 3 araw nga lang kayo dun sa session national? dapat. Nandun kayo dapat para mag-deliberate at para kayo, kung kailangan bumoto, magkaroon ng quorum. Di ba 3 araw lang yun? 4 na araw nandun kayo sa constituents ninyo para nangangatwiran na sasabihin, wala come on. I mean, di ba, Kong? Di ba parang, di ba lokohan yun? That's true. I think naman in leadership talagang ginagawa nila yung kanilang makakaya para... So mahina si Speaker Belmonte? Hindi naman. Again, kumbaga, ang priority mo yung constituents mo And sa mga Hindi ba giving priority to your constituents is also attending dahil may mga, hindi naman lahat yan, puro national law, pinag-uusapan I'll give you an example. May congressman in the past, na talagang magagaling. He attends all the national issues, attends to all the national debates, pero hindi nakakauwi ng distrito niya. Dahil enjoy siya dito, in sa national discourse. Natalo. Talo.
Pero may mga kilala akong congressman na hindi pumupunta dito. Ano yan, panalo? Kasi nando doon. 20 years na yata, hindi pa natatalo. No, pero in Kaya fact, yun naman naman yun, no? pero Stark contrast naman ang yun. ano pa rin, ang usapan pa rin dito ay yung inyong sinumpaang tungkulin sa sambayanan. Right. 'Di ba dahil tungkulin ninyo yan na sinuswelduhan naman kayo. I think dito papasok yung party leadership kasi nasa multi-party system tayo. And dito talagang i-exert ng effort ni speaker at ng leadership na look, meron tayong dapat tapusin, ito yung dapat natin tapusin, yung mga partido dapat mag-cooperate. Honestly, are you happy with the leadership of Speaker Belmonte? Okay naman ako. He's a very fair man, no? And na-test ko niya many times. Si Speaker, hindi lang personal friend, kundi nakasama ko yan nung naging mayor kami. At yung pwede, hindi pwede sa kanya. Ganun lang naman kasimple sa kanya. So, pwede sa kanya yung laging walang quorum? Hindi naman. Actually, Ay, ganun ang nangyayari. actually medyo nag-aano na sila ngayon. No? Here, they're calling the parties to cooperate. And I think in this case, dapat lang naman masabi kung ano yung dapat matapos. No? Ano yung pinapahabol. So I think in the next few weeks, we'll see a lot of improvement. So, with the present form of the BBL, are you for it? Ano yan? Parang anti-dynasty yan. Nagbabago yung anyo. In fact, Senate has a totally different version than the House. Na we need to also reconcile. Mahirap sabihin ngayon kasi nagbabago yung anyo. Maraming provisions na tinanggal, ibinalik, tinanggal. Ngayon, narinig ko, ibabalik na. So, ang aking pananaw naman, I agree on a framework. But the framework has to have strong check and balances, has to follow the Constitution, and has to make sure that the dreams and the aspirations of the stakeholders are reflected in that framework. So would you agree na sa next administration na lang yan pag-usapan? Ako, wag natin paspasan. No? Kung hindi na kaya ngayon administration, I think mas maganda pa na maganda yung takbo kaysa pinamadali. Pag minamadali, nagkakaroon rin ng doubt. Nagkakaroon rin ng doubt on the objective of the bill. Yung FOI? FOI, I've been quite vocal about it. I support it. It's part of our transparency mechanism. Ako, Daniel, nagtatrabaho na ako sa gobyerno and believe it or not, pag humingi ako ng data for research, ang daming dadaanan, ang daming sulatan, ang daming papakiusapan, talagang parang feeling mo may tinatago eh. And ako na yun, ha? But we use that for research and for transparency purposes. Let alone pa yung mga ordinaryo nating mga kasama. But in reality, do you think na may papasa yung FOI? I think so. I think my own general sentiment towards from the people, from the congressmen, marami sa kanila sumasangayon eh. Marami sa kanila sumasangayon. I think kulang na lang to, a little push from Maraming sumasangayon sa bibig. Pero hindi sa puso. Makikita natin pag sinalang at nagbotohan, ano? Pero sa mga nakausap ko, NPC, we support that, no? Sa party stand to support that. Would you support a bill na magpe-penalize doon sa mga congressman na hindi nagpapapasok? Depende. Kasi parang walang parang wala naman, okay, may obligasyon ka, pero wala kang pananagutan kapag ka hindi mo ginawa. Alam mo, ako been in Congress twice. Pag ang reason is about your district, no? For example, ito, galing ako sa Region 2, may drought. No? Buong Region 2 may drought eh. And sasabihin ng congressman, I have to take care of my farmers, I have to attend to their needs. And dami nun. So that's a legitimate concern na makaka-apekto rin ng attendance. So may mga ganong cases rin eh. So nagsabay-sabay lahat ng congressman na may problema sa distrito? Hindi naman. Kasi gaano ba kayo karami para makakuha ng quorum? I think we need about 160 plus. 160. Plus. Ilan ba ang lahat ng congressman? 290 plus. 290 plus. So, mahigit, ibig sabihin, pagka bumaba sa 160, wala nang quorum, hindi ba? Wala nang quorum. Pero 290 something kayo, parang nagsabay-sabay lahat yun na mayroong problema sa distrito. Hindi naman. I think in this case nga, ang dapat mapamobilize na yung partido. No? Yung iba't ibang partido. We need to
already cracked the whip, yung tinatawag nila doon. And Sila mismo magpastor dun sa ano nila. dapat. Trabaho yan ng mga partido na siguraduhin yung mga dapat matapos sa Kongreso, yung mga importanteng mga legislative agenda, matapos na. No? And Kayo ba sa partido ganun ka-active doon sa pag-guide sa Oo. mga... In fairness, ang NPCs, ang members nating cooperative, pag nagpapatawag talagang halos 90% kompleto. Maganda yung discipline ng NPC. But you've been in politics for 15 years? Almost 15 years. Almost 15 years. Yes. But prior sa pagpasok mo sa politika, na naka-involve ka din sa mga Private negosyo sector. ng pamilya, Family, di ba? yes. So, nakita ninyo kung paano kumita sa negosyo, di ba? Yes, At ang yes. pamilya ninyo is Kahit paano, yes. into business, and ang kita sa malaki ang diferensya, Yes, di ba? Yung nasa gobyerno ka at saka nasa private sector ka. Yes. Why did you choose pa rin mapunta ka sa politika? Alam mo, Daniel, I remember very clearly yung nag-trigger sa akin. Nagbabayad ako ng business permit sa City Hall. At nung nagbabayad ako, ang haba, tapos Tagal. complicated, pabalik-balik kami doon. Merong isang nag-trigger sa akin, yung nag-CR ako, tapos yung CR, ang baho at saka ang dumi. And I realized, hindi mo ba na-realize, pumunta ka sa mga banyo ng gobyerno, whether national, local, ang dudumi. And sabi ko sa sarili, kung simpleng banyo lang nga, hindi na maayos-ayos, paano pa ayusin yung gobyerno? And that became sort of parang an awakening. Nasabi ko sa sarili ko, I cannot just complain all the time. Dapat may gawin ako para maayos yung local government, para maayos yung patakbo. So, Naayos mo naman yung banyo nyo. Naayos naman yung banyo. Naayos naman. Ano lang naman yung simbolo? So, pagka pumunta ako ngayon, maayos na banyo Maayos naman yung banyo. Very particular ako sa banyo. Pagka mabaho, Pong, anong nangyari sa banyo nyo? Very particular ako sa banyo. In Okay. fact, parang symbol yan of neglect Yes. in local government. So, Anywhere, kahit sa bahay, di ba? diba? Ganun yun. Or din sa yun, hotel, or sa airport. Lalo na sa airport. no? Exactly. So, yun ang naging trigger ko. At sabi ko, hindi naman tayo pwedeng daing ng daing. Dapat may gawin tayo. And tumakbo tayo. Sa awa naman ng Diyos, kahit papaano nanalo naman ho tayo. So naka-encounter ka na din sa 15 years mo ng mga temptations sa pagkukurap ng ibang mga tao. Alam mo, Daniel, I'm very lucky, no? Lucky and blessed dahil first, ang mother ko kasi pastora. And may simbahan kami sa Valenzuela. So, kahit papaano nung lumalaki tayo, we grew up in the church setting. And then pangalawa, mahihiya ka rin sa community na kung may mga ganitong corruption allegations against you, tapos ang mother mo, pastora, hindi rin maganda yon. Ano? So, I'm very blessed na ang household namin ay lumaki tayo sa Christian household. So, hindi na talaga natin tinignan yung bagay na yan. But, I will admit, ang temptation nandoon. And kung hindi man ikaw ang itetempt ka eh. No? I remember yung first upo ko sa City Hall. So may nag-try na. Yeah, first upo ko, in December, the first Christmas, may nagbigay ng TV. Laki ng TV eh. And I remember this clearly. Sabi ko, ba't may TV dito? Sir, bigay ni ganun-ganun. Ano? So, I returned it. No? And siyempre, na rin ako, I explained them na first, hindi natin pwede matanggap dahil hindi tama yun. But, yun ang nga sinasabi ko, kung hindi man ikaw matetempt, may mga magtetempt sa'yo. No, so, wala pa namang pagkakataon na na-tempt ka. Wala naman. And very Kasi ang blessed. temptation naman dyan, di lang pera. And very blessed rin ako. Meron naman tayo family business, supportive naman yung family natin. Kung meron naman tayong, let's say, kung pangangailangan, they support me naman. So, it works naman for us. So, wala ka pang ipinahuli na mga nagtatry. Siyempre, alam mo kung sino yung mga nangongorap eh. Actually, Daniel, ito ang masaklap. Maraming magsusumbong, pero walang mag-i-issue ng affidavit. Wala magtitistigo. Wala. So, sumbong sa'yo, text ka, pupuntahan ka sa office. Ako, marami akong alam mga big corporations. Pupunta talaga yung magsusumbong. But if you ask them, bigyan mo ako affidavit, I'll use that.
no? Para hindi naman sabihin pinipersonal natin, Yes, no? What? Walang nag-i-issue. So, Very rare. Walang mga formal complaints. Wala eh. Wala. Well, with this ngayon, na nakikita ninyo ang natakbo ng klase ng politika natin at pati na dito sa pagpasok ng 2016 elections, are you confident na magiging patas at magiging maayos ang resulta ng halalan natin with the automation and lahat nitong ano na to? Kumpiyansa ba kayo o pag natalo ka, magrereklamo ka rin nadaya ka? Si Chairman Bautista, hindi ko siya kilala personally, but I have heard a lot of things about him. And nakita ko very idealistic siya, very transparent and very aggressive. To a certain extent, very innovative rin kasi yung mall registration and all that. Bata pa, no? Kaya may talagang nakita ko yung kahit may problema, talagang pinipilit niyang maayos. I'm very confident naman na this election will be fair and transparent. Under his leadership, nakita ko na hindi siya papayag na magkaroon ng duda dito sa darating halalan. Kung meron kang gusto matandaan ng tao sa pangalang Sherwin Gatchalian na matatak sa kanila para pagdating ng 2016, maalala nilang ito pala'y tumatakbong senador, what would that be? Ako naman, pumasok tayo sa itong larangan ng serbisyo publiko para makatulong, maiayos yung mga problema ng ating bansa. Kahit papaano, masabi mo sa sarili mo na may ginawa ka, no? At hindi ka lang daing ng daing. Gusto ko lang maalala na we did our best to contribute, no? Hindi man natin masosolve lahat, hindi man natin mabibigyan ng magandang buhay ang lahat ng tao, pero sumubok tayo gawin yan at sinubukan natin na gumawa ng pagbabago. Wala ka bang nasa isip sa roadmap ng karir mo sa politika na after ng Senate is go for a higher position? I think I want to take it one step at a time. Nasa tao kasi yan, no? Kung my experience, Daniel, dahil like, let's say in Valenzuela, nung tumatakbo ako, maraming nagdududa. Lalong that time, 27 years old lang ako. So sabi nila, bata po ito, walang experience sa public service to, hindi kaya. And then slowly, when you build their trust, nakita nila yung nagawa mo, nakita yung achievements, then you gain confidence, then you move up. Ganun din sana kung mapagbigyan tayo ngayon, you gain their confidence, you build their trust, and then kung kaya pa, then let's move up. So, hindi mo inaalis sa isip mo na maring isang araw, Gatchalian ang magiging apelyido ng Pangulo ng Pilipinas. Well, tingnan natin kung hanggang saan Makakaabot. kung yung tiwala ng tao makukuha natin dito po sa next goal natin sa next Wish you good luck, Kong. Daniel, thank you. Looking forward to seeing you again po. Pagka kayo ay naging senador na at naging vice-presidente at naging presidente. Congressman Sherwin Gatchalian, ang unang distrito po ng lungsod ng Valenzuela. Dito lamang sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.